3:00 ng hapon. Ang kampanilya ng simbahan ay umaalingaw-ngaw. Bawat tunog ay parang hampas sa puso ko. Ang mga bulaklak na puti at rosas ay nakapalamuti sa altar, perpektong inaayos ng mga kamay na punong-puno ng pagmamahal. Ang mga bisita ay nakaupo, nagkukwentuhan at naghihintay. Ngunit sa kabila ng lahat ng kagandahan, ako ay nakatayo sa gitna. Nanlalamig, iniipit ng mga kamay ang bouquet na halos magkalas na sa tindi ng kabang nararamdaman ko. Ang suot kong puting damit pangkasal ay maganda, perpekto sa bawat tahi. Ang belo sa ulo ko ay halos hindi na gumalaw dahil sa kakapalingkuran ng nanay ko kanina. Lahat ng detalye ay maingat na pinlano, mula sa musika hanggang sa menu ng pagkain pagkatapos ng seremonya. Ngunit ang pinakamahalagang bahagi ng araw na yon ay wala pa. Si Adrian, ang lalaking nangako sa akin ng habang buhay, ay hindi pa dumarating. Bawat segundo ay parang isang oras. Ang mga mata ng mga bisita ay unti-unting lumalapit sa akin. Ang bawat bulong ay tila sigaw na nagtatanong, nasaan siya? Nasaan ang lalaking ikakasal? Ang pari ay lumapit sa akin. Maingat na tinanong kung nais ko bang maghintay pa. Tumango ako. Pilit na pinipigil ang pagpatak ng luha sa mata ko. Sa isip ko, iniisip ko na baka naipit lang siya sa traffic o baka nagkaroon ng emergency. Ngunit ang puso kong takot na takot, ay nagsasabi ng ibang kwento. Adrian, darating ka, di ba? Tanong ko sa sarili ko, ngunit walang sagot. Ang mga bulaklak sa aking mga kamay ay halos madurog sa higpit ng pagkakahawak ko. Nagsimula nang magdiskarte ang nanay ko. Tinatangkang pasayahin ang mga bisita. Nagpapasalamat sa kanilang pagdating, ngunit ang tensyon sa kanyang boses ay halata. Ang tatay ko ay tahimik lang sa gilid. Hawak ang kanyang telepono. Paulit-ulit na tinatawagan si Adrian, walang sagot. Natatandaan ko ang araw na nag-propose si Adrian. Nasa ilalim kami ng mga bituin, sa isang maliit na parke na paborito naming puntahan. Sa pagitan ng mga halakhak at kwentuhan, inilabas niya ang isang maliit na kahon at sinabi ang mga salitang hindi ko malilimutan. Ikaw ang gusto kong makasama magpakailanman. Ngayon, sa araw na ito na dapat ay simula ng aming magpakailanman, tila nawala ang lahat. Ang mga pangarap, ang mga plano, ang mga pangako. Lahat ay parang abo na nilipad ng hangin. Bago pa tuluyang lumabo ang lahat, narinig ko ang pagbukas ng malaking pintuan ng simbahan. Lahat ng ulo ay sabay-sabay na lumingon. Ang puso ko ay tumalon sa pag-asang siya na yon. Ngunit hindi si Adrian ang dumating. Isang kaibigan, si Marco, ang pumasok. Lumingon siya sa akin at sa isang saglit, alam kong may masamang balita siyang dala. Lumapit siya at ang bawat hakbang niya ay parang martilyo na dumadagundong sa akin. Claire. Ang bungad niya, halos hindi niya maituloy ang sasabihin. Adrian. Hindi makakapunta. Parang biglang tumigil ang oras. Ang mga bisita ay nagtatanungan. Ang nanay ko ay mabilis na lumapit sa akin. Ang tatay ko ay tahimik na napaupo. Hindi makakapunta. Paano? Bakit? Ang dami kong tanong. Ngunit wala ni isa ang masagot. Ang buong mundo ko ay bumagsak sa isang iglap. Ang mga luha ko ay tuluyang bumagsak. Ang mga bulaklak sa kamay ko ay nahulog sa sahig. Ang perpektong araw na ito ay naging isang bangungot. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi ng bahay. Ang puting damit na suot ko, na minsan ay simbolo ng kaligayahan, ay tila isang piraso ng tela na walang kwenta. Ang mga kaibigan ko ay pilit akong inaaliw, ngunit walang salitang makapagpapagaan ng sakit na nararamdaman ko. Ang bawat sulok ng bahay ay may paalala ng kasal na hindi natuloy. Ang mga dekorasyon, ang mga regalong hindi nabuksan, ang mga litrato naming dalawa ni Adrian na nakangiti, punong-puno ng pangarap. Ilang linggo ang lumipas, ngunit ang sakit ay nanatili. Hindi nagpakita si Adrian, hindi tumawag, hindi nagpadala ng paliwanag. Parang nawala siya tulad ng hangin.
Ang bawat araw ay naging mahirap para sa akin. Pilit kong ikinukubli ang galit, sakit, at pagkalito. Bakit niya ginawa ito? Ano ang mali sa akin? Ang mga tanong na ito ay paulit-ulit na gumugulo sa isipan ko. Lumipas ang mga taon. Sinubukan kong buuin ang sarili ko muli. Naging abala ako sa trabaho, lumayo sa mga bagay na magpapaalala sa akin sa kanya. Ngunit kahit anong gawin ko, may bahagi ng puso ko na hindi makalimot. Ang sugat na iniwan niya ay palaging naroon, hindi tuluyang gumagaling. At ngayon, makalipas ang 10 taon, sa isang gabi na akala ko ay tahimik, may narinig akong katok sa pintuan. Tumayo ako, nag-aalangan ngunit curious. Pagbukas ko ng pinto, natigilan ako. Si Adrian, nakatayo sa harap ko, may hawak na isang lumang kahon. Ang parehong kahon na ginamit niya noong nag-propose siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng pagsisisi. At bago ko pa siya maitanong kung bakit siya narito, sinabi niya ang mga salitang nagpakulo sa dugo ko. Claire, patawarin mo ako, pero may isang bagay na kailangan mong malaman. Sa loob ng 10 taon, pilit kong kinalimutan ang araw na yon, ang araw na iniwan niya ako sa altar, sa harap ng Diyos, ng aming pamilya, ng mga kaibigan. Tumayo akong mag-isa, nakasuot ng puting damit na tila isang panlilibak. Ang mga bulaklak na hawak ko noon, bumagsak sa sahig, kasabay ng pagguho ng lahat ng pangarap ko. Ang mga mata ng lahat, nakatingin sa akin, puno ng awa, habang ang puso ko, basag na basag, hindi na kailanman maibabalik sa dati. Sa bawat umaga, pilit kong pinipiga ang sarili upang bumangon mula sa kama. Sa bawat gabi, iniiyak ko ang mga tanong na hindi sinagot. Bakit? Bakit niya ako iniwan? Ano ang nagawa ko para talikuran niya ako sa pinakamasakit na paraan? 10 taon na ang lumipas, ngunit ang mga tanong na yon, tila mga multo, patuloy na bumabalik. Hindi ko alam kung paano ako nakaligtas sa mga unang buwan pagkatapos ng kasal. Nag-resign ako sa trabaho, lumipat ng lungsod, at pinutol ang koneksyon sa mga dating kaibigan. Lahat ng bagay na may kinalaman sa kanya, tinanggal ko sa buhay ko. Hanggang sa isang araw, habang nasa kainan ako na madalas kong puntahan tuwing Sabado, bigla siyang pumasok. Sa unang sulyap, hindi agad nagrehistro sa utak ko na si Lucas iyon. Oo, alam ko ang pangalan niya. Hindi ko siya kailanman nakalimutan. Ang lalaking sumira sa akin. Ang lalaking minahal ko ng sobra. Ngunit nang makita ko ang mga mata niya, ang mga matang minsang tumingin sa akin na puno ng pangako, walang duda, siya nga yun. Tumayo ako, hindi maipaliwanag ang nararamdaman. Galit, takot, sakit, lahat ng yon halos sabay-sabay. Clara, ang sabi niya, ang boses niyang pamilyar pero parang iba na rin. Mas malalim, mas mabigat. Ang pangalan ko mula sa bibig niya ay parang kutsilyo na tumarak sa puso ko. Hindi ko siya sinagot. Tumalikod ako, nagmadaling lumabas ng kainan, nilaktawan ng mga upuan ang mga tao. Ngunit mabilis siyang sumunod. Hinawakan niya ang braso ko at sa sandaling iyon, bumalik lahat ng alaala. Ang gabi bago ang kasal, ang pagngiti niya habang inaayos ang kwelyo ng suot niyang tuksedo. Ang pangako niyang, hindi kita bibiguin, Clara. Ngunit binigo niya ako. Binigo niya ako nang hindi ko kailanman inaasahan. Pakiusap. Pakinggan mo ako. Ang sabi niya, desperado. Halos pabulong. Hindi ko alam kung bakit ka nandito, Lucas. Wala kang karapat-dapat na paliwanag. Umalis ka. Sumigaw ako. Hindi alintana ang mga nakatingin sa amin sa bangketa. Naramdaman ko ang panginginig ng katawan ko, ang init ng galit na matagal kong kinimkim. Hindi ko na kayang pigilan, ngunit hindi siya umalis. Tumayo siya roon, matatag. Hindi ko alam kung iyon ba ang lakas ng loob o kapal ng mukha. Sa huli, bumigay ako. Fine, may 5 minuto ka. Sabihin mo ang dahilan kung bakit mo ako iniwan noon. Pagkatapos nito, ayaw na kitang makita ulit. Ang sabi ko, puno ng panlilibak.
Hindi ko na iniintindi ang sakit na dala ng bawat salita. Huminga siya ng malalim. Clara, hindi ko alam kung paano sisimulan, pero iniwan kita dahil sa isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag noon. May nangyari sa pamilya ko, isang bagay na malubha. Kinailangan kong umalis. Hindi ko kayang dalhin ka sa gulo ng buhay ko noon. Hindi ko kayang makita kang nasasaktan dahil sa akin. Ano ang ibig mong sabihin? Ang sagot ko, nanlalaki ang mata. Lucas, hindi mo man lang ako kinausap. Hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataon na maintindihan ang nangyari. Sa halip, iniwan mo ako sa altar. Pinahiya mo ako sa lahat ng tao na mahalaga sa buhay ko. At ngayon, babalik ka na parang walang nangyari? Pumikit siya, tila napapahiya. Alam ko, Clara. Alam ko kung gaano kasakit ang ginawa ko. Hindi ko alam kung paano ko babawiin iyon. Pero hindi ko kayang patuloy na mabuhay nang hindi sinasabi sa iyo ang katotohanan. Tumahimik kami sandali. Ang hangin sa paligid, bigat na bigat. Hindi ko alam kung anong emosyon ang nangingibabaw. Galit ba? Pagkalito? O ang bahagi ng puso ko na pilit na umaasa pa rin? May sakit ang ama ko noon. Ang sabi niya, cancer. Malala na. At kailangan ko siyang samahan sa ibang bansa para sa paggamot. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Hindi ko kayang makita ang reaksyon mo. Kaya ginawa ko ang bagay na alam kong mali. Umalis ako ng walang paalam. Tumitig ako sa kanya. Hinahanap ang katotohanan sa mga mata niya. Ang mga salitang yon, bagamat puno ng paliwanag, hindi nagdala ng ginhawa sa puso ko. 10 taon akong namuhay sa sakit, sa kawalang katiyakan. Hindi iyon mabubura ng isang kwento. Paano mo nagawa iyon? Ang tanong ko, halos pabulong, habang ang luha ay bumagsak sa pisngi ko. Hindi mo ba ako minahal ng sapat para sabihin ang totoo? Hindi mo ba ako pinahalagahan para bigyan ng kahit kaunting paliwanag? Hindi niya agad nasagot. Tumalikod siya. Parang hindi alam kung paano haharapin ang bigat ng mga tanong ko. At pagkatapos, sa isang saglit, sinabi niya ang hindi ko kailanman inaasahan. Clara, hindi lang iyon ang dahilan kung bakit ako umalis. Natigilan ako. Ano pa ang maaaring dahilan? Ano pa ang hindi niya sinasabi? May isang bagay na hindi ko sinasabi kahit kanino. At hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Pero kailangan mong malaman. Kaya ako nandito ngayon. Ang puso ko, biglang bumilis ang tibok. Ang galit na kanina'y nangingibabaw, napalitan ng takot. Ano ang sasabihin niya? Ano ang lihim na itinatago niya sa loob ng 10 taon? Clara, ang sabi niya, mabigat ang boses. May anak tayo. Ang bigat ng mga hakbang ko sa loob ng maliit na kainan ay parang may nakatali sa mga paa ko. Isang tanikala ng nakaraan na hindi ko kayang putulin. Naroon siya, nakaupo sa sulok na mesa, ang mga matay nakatingin sa akin na parang hindi ako iniwan sa altar 10 taon na ang nakalipas. Hindi ko alam kung bakit ako pumunta. Siguro dahil gusto kong malaman kung anong uri ng tao ang kayang baliin ang puso ng isang tao at magpakawala ng mga pangarap na binuo nilang magkasama. Napalunok ako habang unti-unti akong lumalapit. Nasa harapan niya ang isang tasa ng kape. Ang usok nito'y umaakyat sa pagitan ng aming mga tingin. Sa ilalim ng dilaw na ilaw ng kainan, mukha pa rin siyang ang lalaking minahal ko. Pero may mga pagbabago. May mga linya sa kanyang noo na hindi ko dating nakikita. At ang dating maayos niyang buhok ay may mga hibla ng puti. Ngunit ang mga mata niyang minsang nangako ng walang hanggan, ay nananatiling pareho. Salamat sa pagpunta, sabi niya. Ang boses niya ay may bahagyang panginginig. Ang luma at pamilyar na timbre nito ay parang mga kamay na pilit hinahaplos, ang sugat na hindi pa gumagaling. Hindi ako umupo agad. Nakatayo lang ako sa harapan niya, pilit binabalanse ang galit, sakit, at ang hindi maipaliwanag na pag-asang dala ng muling pagkikita. Para saan pa? Tanong ko, diretso
walang pasakalye. Hindi ko na kayang magpaligoy-ligoy. 10 taon akong nabuhay na puno ng tanong at ngayon, narito siya, dala ang mga sagot na matagal ko nang hinahanap. Huminga siya ng malalim. Nakita ko kung paano bumagsak ang kanyang balikat. Parang may bigat na hindi niya kayang buhatin. Mali ang ginawa ko. Alam ko. Pero hindi mo alam kung gaano kahirap para sa akin ang oras na yon. Tumawa ako, mapait. Mahirap? Hindi mo alam ang hirap. Hindi ko napigilan ang mga luha. Bumagsak sila, tulad ng mga bulalakaw sa gabi. Mabilis at hindi mapigilan. Ikaw ang nagpasya. Ikaw ang tumalikod. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagising sa umaga ng kasal natin na puno ng pangarap. Tapos natulog kinagabihan na parang wala akong halaga. Hindi siya sumagot. Yumuko siya. Pinaglalaruan ang tasa ng kape na parang doon niya gustong magtago. Hindi ko alam kung paano ko maipapaliwanag. Aniya, mahina, halos bulong. Subukan mo, sagot ko. Ito ang dahilan kung bakit ako narito. Upang marinig ang katotohanan, kahit masakit, kahit hindi ko gusto. Huminga siya ng malalim muli. Ang hangin ay parang may bigat na pilit niyang niluluwa. Noong araw ng kasal natin, may dumating na liham. Sa akin. Liham mula sa ama kong matagal nang nawala. Napakunot ang noo ko. Ang ama niya? Hindi ko naisip na may ganitong bahagi ng kanyang buhay na hindi ko alam. Laging tila buo ang kwento niya sa akin. Pero ngayon, parang may piraso ng puzzle na biglang lumitaw. Sinabi niya sa akin kung nasaan siya, na gusto niya akong makita, na may sakit siya. Dugtong niya. Ang mga mata niya ay puno ng emosyon, pero hindi ko alam kung awa ba yon o takot. At sa mga oras na yon, hindi ko alam kung paano pipiliin ang 2 pinakamahalagang bagay sa buhay ko. Ikaw o siya. Hindi ko alam kung anong naramdaman ko sa mga oras na yon. Galit? Oo. Pero may halo rin itong pagtataka. Paano niya nagawang piliin ang isang tao na iniwan siya kaysa sa akin, na nandito, na handang manatili? Ngunit bago ko pa siya masagot, itinuloy niya ang kwento. Pinili ko siyang puntahan. At kahit masakit, alam kong iyon ang tamang gawin. Anya? Pero hindi ko alam kung paano ko haharapin ka pagkatapos ng ginawa ko. Kaya, hindi na lang ako bumalik. Napahigpit ang hawak ko sa bag ko. 10 taon. 10 taon akong iniwan sa kawalan at ang sagot niya ay takot. Isa itong insulto sa sakit na dinanas ko. At ngayon, tanong ko, ang tinig ko'y puno ng puot. Bakit ka bumalik? Para sabihin sa akin ang kwento? Para mag-apologize? Hindi na ito mahalaga. Hindi mo na mababago ang nangyari. Tumalikod ako, handang umalis, pero bigla niyang hinawakan ang braso ko. Ang init ng kamay niya ay parang apoy na pumukaw ng damdaming. Matagal ko nang sinubukang patayin. Nagbalik ako dahil may isa pang bagay na kailangan kong sabihin. Tumingin ako sa kanya, puno ng pagdududa. Ano pa? Umiling siya. Parang sinasabi sa sariling huwag nang mag-alinlangan. Iniwan kita, pero hindi kita nakalimutan. At kahit 10 taon na ang lumipas, mahal pa rin kita. Ang mga salitang iyon ay parang isang bomba. Hindi ko alam kung paano sila tatanggapin. Mahal pa rin niya ako. Paano mo mamahalin ang isang taong iniwan mo ng ganun-ganun na lang? Ang puso ko'y parang lumulubog sa dagat ng emosyon. Hindi ko alam kung magagalit ba ako o matutuwa. Pero bago pa man ako makapagdesisyon, may isang bagay na sinabi siya na tuluyang nagpalito sa akin. At may isa pa. Anya, ang boses niya ay puno ng tensyon. May anak tayo. Tumigil ang mundo ko. Ang mga mata ko'y nanlaki. Ang dibdib ko'y parang piniga. Anak? Paano? Kailan? Hindi ko alam kung paano ko yun haharapin. Ang damdamin ko'y parang isang napunit na tela. Hindi ko alam kung paano ito tatahiin. Ngunit iisang bagay lang ang sigurado. Hindi pa ito tapos. Pagkatapos ng mga araw ng pag-aalala at muling pagtatanong sa sarili kung tama ba ang desisyon kong harapin si Elias, dumating ang gabi ng aming pag-uusap.
Hindi ko alam kung anong mangyayari, pero alam kong kailangan ko nang marinig ang dahilan, ang sagot sa tanong na umuukit sa puso ko sa loob ng 10 taon. Bakit niya ako iniwan? Nagkita kami sa isang maliit na kapehan sa gilid ng lungsod. Tahimik ang paligid, ngunit bumabaha ng mga alaala sa isip ko. Sa bawat tunog ng kutsarita sa tasa, para bang naririnig ko ang mga yapak niya noong siya'y tumalikod sa altar. Sa bawat usok ng kape, para bang bumabalik ang sakit na dulot ng pagkawalan niya. Hindi ko alam kung matitiis ko ang harap-harapang pag-uusap na ito. Nakangiti siyang pumasok, tila handang harapin ang multo ng kanyang nakaraan. Ngunit ako, hindi pa ako handa. Hindi pa ako sigurado kung kaya ko siyang tingnan sa mata nang hindi nanginginig ang mga kamay ko sa galit, sa takot, sa pagkabigo. Umupo siya sa harap ko at sa unang pagkakataon ay narinig ko ang tinig na matagal ko nang iniwasan. Salamat sa pagpunta, Mia. Malumanay ang boses niya, ngunit ramdam ko ang bigat sa likod nito. Hindi ko alam kung dapat akong sumagot. Tumango lang ako. Pilit pinipigil ang pagtulo ng luha. Alam kong mahirap para sa'yo ito, pero kailangan kong magpaliwanag. Paliwanag? Hindi ko napigilan ang mapait na tawa. 10 taon, Elias. 10 taon mong itinago ang paliwanag na yan. Tumitig siya sa akin. Tila hinahanap ang lakas ng loob sa bawat paghinga. Hindi ko sinasadya, Mia. Hindi ko ginusto ang nangyari. Hindi mo sinasadya. Hindi mo ginusto. Iniwan mo ako sa altar, Elias. Nakatayo akong mag-isa habang lahat ng tao ay nakatingin, nagtatanong, nawala ka, tumakas ka. 10 taon kang walang sagot. At ngayon, sasabihin mo hindi mo sinasadya? Hindi ko na napigilan. Ang boses kong tila matagal nang kinulong ay lumabas ng walang preno. May dahilan ako. Mahina ang sagot niya, ngunit may bigat. Anong dahilan, Elias? Ano? Kasi hindi ko na kayang maghintay pa ng 1 dekada para lang malaman kung bakit mo ako ginawa. Bakit ka tumalikod sa araw na dapat pinangako mo ang buhay mo sa akin? Humikbi siya. Tila pigil ang sariling emosyon. Hindi ko alam kung totoong pagsisisi ba ang nakikita ko o isa na namang pagtatangkang takasan ang sagot. Mia, mahal kita. Mahal pa rin kita. Pero noong araw na yon, may nalaman ako. May bagay na nagpabago sa lahat. Napakunot ang noo ko. Ano ang nalaman mo, Elias? Ano ang nagbago? Tumayo siya. Naglakad papunta sa bintana ng kapehan at tumitig sa madilim na lansangan. Noong araw na yon, bago ang kasal, may tumawag sa akin. Isang tawag na hindi ko inaasahan. Isang tao na matagal ko nang iniwasan. Isang tao na hindi ko naisip na babalik pa sa buhay ko. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Sino, Elias? Sino ang tumawag? Huminga siya ng malalim at bumalik sa upuan. Ang kapatid ko, Mia. Natigilan ako. Kapatid mo? Pero wala kang kapatid, Elias. Sinabi mo sa akin noon, ulila ka na. Wala kang pamilya. Tumango siya, tila pilit inaalala ang nakaraan. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo noon, pero may kapatid ako, si Daniel. Matagal na kaming nagkaaway at iniwan niya ang pamilya namin. Hindi ko siya nakita ng matagal na panahon. Akala ko wala na siya. Pero noong araw ng kasal natin, tumawag siya. Nasa ospital siya. Malala ang lagay niya. Halos hindi ko ma-process ang mga sinasabi niya. Kapatid mo? Ospital? Elias, bakit hindi mo man lang sinabi? Bakit hindi ka nagtanong o humingi ng tulong? Bakit mo ako iniwan? Tumitig siya sa akin, ang mga mata niya puno ng pighati. Mia, hindi ako makapagdesisyon noon. Nagulo ang isip ko. Alam kong mali ang ginawa ko, pero hindi ko kayang harapin ka ng may bigat na ganito. Alam kong masasaktan ka, pero mas pinili kong umalis. Akala ko, tama ang desisyon ko. Akala mo tama. Galit na galit ang puso ko, pero may bahagi rin ng isip ko ang naguguluhan. Hindi ko alam kung magagalit ba ako o maaawa. Sobrang daming tanong ang tumatakbo sa utak ko.
Pero may isang bagay na hindi ko maalis. Kung mahal mo ako, bakit hindi mo ako pinagkatiwalaan? Bakit hindi mo ako sinama sa laban mo? Hindi siya sumagot. Tumigil ang oras sa pagitan namin at tanging tunog ng ulan sa labas ang naririnig ko. Isa-isa kong pinipilit intindihin ang mga sinasabi niya, pero parang may kulang. Parang may bagay na hindi pa niya sinasabi. Mia, bumuntong hininga si Elias. Tila may mabigat na desisyong ginawa. Hindi lang yun ang dahilan kung bakit kita iniwan. Anong ibig mong sabihin? Kumakabog ang puso ko. May nalaman ako tungkol sa'yo. Isang bagay na hindi ko alam kung masasabi ko pa ngayon. Nanginginig ang mga kamay ko. Anong nalaman mo, Elias? Sabihin mo na. Tumayo siya ulit at sa tono ng boses niya, alam kong hindi na ito simpleng sagot. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag, pero noong araw na yon, bago ang kasal natin, may nagbigay ng liham sa akin. Isang liham na nagsasabing, hindi ako ang dapat mong pakasalan. Halos hindi ako makahinga. Ano? Ano ang sinasabi mo? Naglakad siya palapit sa akin, ang mga mata niya puno ng lungkot. May nagsabi sa akin na may ibang nagmamahal sa iyo, Mia. At siya ang tunay na karapat-dapat sa iyo. At bago ko pa siya masagot, dumating ang isang lalaki sa pinto ng kapehan. Ang dating matalik kong kaibigan, si Marco. Ang tao na iniwan kong mag-isa sa likod, simula nang makilala ko si Elias. Tumitig si Marco sa akin, at sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, bumalik ang mga alaala. Pagkatapos ng mahaba at mahabang gabi ng pag-iisip, napagpasiyahan kong harapin siya. Hindi ko alam kung paano magsisimula, pero alam kong hindi ko na kayang magpanggap na wala siyang epekto sa akin. Mula nang bumalik si Adrian, lahat ng pilit kong itinagong sakit ay parang muling bumangon, mas matindi, mas malalim. Ang galit, ang lungkot, ang pangungulila. Lahat ng iyon ay bumabalik sa bawat pagkakataong nagkikita kami. Nagpaalam ako kay mama na may pupuntahan. Hindi ko sinabi kung saan at kung bakit, pero alam kong nararamdaman niya ang bigat sa kilos ko. Hindi na niya ako pinilit tanungin. Alam niyang may sarili akong laban na kailangang harapin. Naglakad ako patungo sa isang maliit na coffee shop sa bayan kung saan kami nagkasundong magkikita. Naroon siya, nakaupo sa sulok, hawak ang isang tasa ng kape na tila hindi niya iniinom. Ang mga mata niya ay nakatuon sa bintana. Pero alam kong nararamdaman niya ang presensya ko nang pumasok ako. Adrian, mahinahon kong tawag. Ngunit naroon ang alingawngaw ng galit sa tono ko. Lumingon siya, at sa sandaling iyon, parang bumalik ang lahat. Ang araw na iniwan niya ako sa altar, ang tingin niyang parang may lihim na sakit na hindi ko maabot. Ang parehong mata na nagbigay sa akin ng pangarap at siyang sumira rin sa mga iyon. Salamat at dumating ka, Clara. Sabi niya habang tumayo. Parang nag-aalangan kung yayakapin ba ako o hindi. Tumayo lang ako sa harap niya, walang imik, naghihintay na siya ang magsimula. Hindi ko siya bibigyan ng ginhawa, hindi ko siya bibigyan ng daan para takasan ang mga tanong ko. Anong kailangan mo, Adrian? Bakit ka bumalik? Tanong ko nang walang paligoy-ligoy. Hindi ko na kayang maghintay pa. 10 taon nang lumipas at ang bawat segundo ay tila kahapon lang nang iniwan niya ako. Tumikim siya, halatang kinakabahan. Clara, alam kong walang salita ang maaaring makabawi sa ginawa ko sa'yo. Pero kailangan mong malaman. Hindi ko ginusto yun. Hindi yun dahil hindi kita mahal. Napapikit ako. Pilit nilulunod ang sakit na muling bumabalik sa tinig niyang tila puno ng pagsisisi. Kung mahal mo ako, bakit mo ako iniwan? Sa altar, Adrian, sa harap ng lahat, alam mo ba kung anong klaseng kahihiyan ang iniwan mo sa akin? Alam mo ba kung paano ako nagkadurog-durog? Tumahimik siya. Ang mga kamay niya ay nakapatong sa mesa, nanginginig. At nang magsalita siya, ang boses niya ay halos pabulong. Clara, may nangyari noong araw na yon. Isang bagay na hindi ko inasahan. Isang bagay na hindi ko kayang sabihin sa iyo noon. Pero ngayon,
Kailangan mong malaman. Nagtagpo ang tingin namin. Sa kabila ng galit ko, naroon pa rin ang bahagi ng puso kong gustong makinig. Pero ang takot ay naroon din. Takot na baka ang sasabihin niya ay mas masakit pa kaysa sa ginawa niya. Bago ang araw ng kasal natin, may tumawag sa akin, isang babae. Si Raquel. Nang banggitin niya ang pangalan, parang may pamilyar na kirot na sumundot sa dibdib ko. Si Raquel, ang pinsan niyang matagal nang may tensyon sa pagitan namin. Hindi ko alam kung bakit, pero palagi kong nararamdaman na may lihim siyang galit sa akin. Sinabi niya sa akin na may anak siya, anak namin. Tumigil ang mundo ko. Ang bawat tunog sa paligid ay parang nawala. Ang mga tao, ang ingay ng coffee shop, lahat. Ang sinabi niya ay parang bomba na sumabog sa dibdib ko. Anong sinabi mo? Tanong ko, nanlalamig. Halos hindi makapaniwala. Clara, alam kong mali. Alam kong kasalanan ko. Pero noong sinabi niya iyon, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Hindi ko alam kung paano haharapin ka, kung paano ipagpatuloy ang kasal natin habang iniisip na may responsibilidad akong naiwan. Kaya tumakas ako. Pinili kong umalis. Hindi ko alam kung tama yon, pero sa takot ko, iyon ang ginawa ko. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Galit, lungkot, pagkalito, parang lahat ng emosyon ay nagtipon sa loob ko, nagkukumpetensya kung alin ang mauuna. Pero bago pa man ako makapagsalita, may sumingit sa pagitan namin. Isang batang babae, mga 10 taon ang edad, ang tumakbo papunta kay Adrian. Hawak ang kamay ng isang babae. Si Raquel. Tay! Tawag ng bata habang mahigpit na niyakap si Adrian. Ang babae naman ay tahimik na tumayo sa likod ng bata, nakatingin sa akin. Ang tingin niya ay tila may lihim na tagumpay. Isang ngiti na bahagya lang makikita, pero sapat para maramdaman ko. Si Adrian ay yumuko upang yakapin ang bata, pero ang mga mata niya ay nakatuon sa akin, puno ng paghingi ng tawad. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang eksenang nasa harap ko. Ang lalaking iniwan ako sa altar ay may anak, at narito ang ina ng bata. Ang babaeng minsang naging bahagi ng buhay niya. Tumingin ako kay Raquel, at alam kong may mga sagot siya na hindi pa sinasabi ni Adrian. Ngunit bago pa man ako makapagtanong, ngumiti siya sa akin, malamlam, at nagsalita. Matagal na nating dapat itong pinag-usapan, Clara. Pero mukhang mas mabuti na nandito na kaming lahat ngayon. Parang biglang bumagsak ang buong mundo ko. Ang galit na naramdaman ko kay Adrian ay nadoble. Nadagdagan ng sakit na dulot ng presensya ni Raquel. Pero hindi pa tapos ang lahat. Sa sandaling iyon, naramdaman kong may mas malalim pang sikretong nakatago sa likod ng lahat ng ito. At alam kong hindi ko sila basta-basta palalayain nang walang sagot. Sa loob ng maliit na kainan na malapit sa lumang simbahan, nagtagpo ang aming mga mata. Si Adrian, ang lalaking minsang nangako ng habambuhay, ang lalaking iniwan ako sa altar 10 taon na ang nakalilipas, ay naroon, nakaupo sa kabila ng mesa. Hindi ko alam kung paano ko siya natagpuan muli. Ang tanging alam ko, ang galit na matagal ko nang kinikimkim ay muling bumalot sa akin, kasabay ng hindi maipaliwanag na sakit na tila hinila ako pabalik sa araw na yon. "Kamusta ka, Mia?" tanong niya. Tila walang bigat ang mga salita. Gusto kong magwala. Gusto kong isigaw sa kanya kung paano niya sinira ang araw na dapat ay pinakamasaya sa buhay ko. Gusto kong itanong kung ano ang dahilan ng pag-alis niya, kung sino ang mas mahalaga sa kanya kaysa sa akin. Ngunit sa halip, nanatili akong tahimik, pinipilit na kontrolin ang nanginginig kong mga kamay habang pinapanood ang kanyang mukha na hindi ko akalaing makikita pa muli. "Bakit ka bumalik?" tanong ko, diretso sa paksa. Ayokong magpaligoy-ligoy. Hindi ko siya bibigyan ng pagkakataong magpaikot-ikot sa mga sagot na alam kong hindi ko gugustuhing marinig. Huminga siya ng malalim at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Pagkakasala. "Mia,
Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag. Pero hindi ko ginusto ang nangyari. Hindi ko ginusto ang sakit na idinulot ko sa'yo. Hindi mo ginusto? Adrian, iniwan mo ako sa altar. Sa harap ng lahat ng mahal ko. Sa harap ng Diyos. Paano mo magagawang sabihin na hindi mo ginusto yon? Hindi ko napigilan ang pagtaas ng aking boses. Ang mga tao sa paligid namin ay nag-umpisang tumingin, ngunit wala akong pakialam. Hayaan nilang makita ang gulo ng buhay ko, ang gulo ng buhay naming dalawa. Isinandal niya ang kanyang likod sa upuan. Tila biglang bumigat ang hangin sa pagitan namin. Mia, may rason ako. Hindi ito simpleng desisyon. May nangyari bago ang araw ng kasal natin. May nalaman ako, at hindi ko kayang ipilit ang kasal na ito. Ang sagot niya ay parang kutsilyong bumabaon sa puso ko. Ano ang nalaman niya? Paano niya magagawang magdesisyon ng ganoon kabilis nang hindi man lang ako kinakausap? Anong nalaman mo? Tanong ko. Mas mahina na ang boses. Hindi ko alam kung handa na akong marinig ang sagot, pero wala akong pagpipilian. Tumingin siya sa akin na tila nagdadalawang isip kung sasabihin ba niya ang totoo o hindi. Ngunit sa huli, bumukas ang kanyang bibig. May taong lumapit sa akin. Isang babaeng nagsabi na hindi ka dapat magpakasal sa akin. May sinabi siya tungkol sa pamilya mo. Tungkol sa sikreto na hindi mo sinabi sa akin. Napahinto ang mundo ko. Sikreto? Anong sikreto? Hindi ko alam kung ano ang sinasabi niya. Adrian, wala akong alam sa pinagsasabi mo. Sino ang babaeng yon? Umiling siya. Tila naguguluhan din. Hindi ko siya kilala. Hindi niya binigay ang pangalan niya. Pero ang sinabi niya ay sapat na para sirain ang tiwala ko, para guluhin ang isip ko. At sa araw na yon, pakiramdam ko na hindi ko kayang harapin ka. Hindi ko kayang magpatuloy. Sinira mo ang buhay ko dahil sa sinasabi ng isang estranghero? Hindi ko alam kung paano ko magagawang intindihin ang kanyang paliwanag. Masakit. Hindi sapat ang sagot niya para mapawi ang galit at lungkot sa puso ko. Adrian, 10 taon. 10 taon ang nasayang dahil sa desisyon mo. Hindi siya sumagot. Tila nagtatangka siyang maghanap ng tamang salita, ngunit wala siyang nahanap. Sa halip, tumingin siya sa akin na parang may gustong sabihin, ngunit hindi niya maituloy. Ang kanyang katahimikan ay nagbigay sa akin ng mas maraming tanong, mas maraming pagdududa. Paano mo nalaman kung nasaan ako? Tanong ko. Biglang naiba ang tono ng aking boses. Napansin ko ang kakaibang kilos niya. Parang may alam siya na hindi ko pa nalalaman. Mia. Pigil ang kanyang boses at sa isang iglap, naramdaman ko ang tensyon sa pagitan namin. Hindi lang ang pagkikita natin ang dahilan kung bakit ako nandito. May rason kung bakit bumalik ako. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at mula sa kanyang bulsa, may inilabas siya. Isang lumang envelope. Ang papel nito ay tila napakatagal nang itinago, luma na at may mantsa. Inilapag niya ito sa mesa sa pagitan namin. Huwag kang mabigla, pero ito ang dahilan kung bakit ako bumalik. Dahan-dahan kong kinuha ang envelope, nanginginig ang mga daliri ko habang binubuksan ito. Ang laman nito ay isang larawan, isang batang babae. Mga 7 taong gulang, may maitim na buhok at mga mata na pamilyar sa akin. Ngunit hindi ko maipaliwanag kung bakit. Sa likod ng litrato may nakasulat, Mia, ito ang anak mo. Napalunok ako. Ang puso ko ay parang huminto. Hindi maaari. Hindi ako nagkaanak. Hindi ko natapos ang pagbasa dahil naramdaman ko ang kamay ni Adrian sa balikat ko, malamig at mahigpit. Alam kong hindi mo alam, pero siya ang dahilan kung bakit kailangan kong bumalik. Siya ang dahilan kung bakit kailangan nating pag-usapan ang lahat ng ito, Mia. Nakatitig ako sa pinto ng cafe na yon. Ang pinto kung saan siya pumasok, 10 taon na ang nakalilipas. Sa bawat tunog ng kampanilyang tumutunog, tuwing may pumapasok, tila sinasaksak ang puso ko ng tanong, bakit siya bumalik? Ano ang gusto niyang sabihin matapos ang dekadang pananahimik? Pinilit kong magpakatatag.
Ngunit hindi ko maiwasang maramdaman ang paggapang ng galit sa ilalim ng aking balat. Walang babala, walang paalam. Iniwan niya ako sa altar habang lahat ng tao'y nakatingin, habang nakasuot ako ng puting damit na tila isang biro. Nang makita ko siya kanina, parang bumalik ang lahat ng sakit. Ang kanyang mukha, tila hindi nagbago. May kaunting linya ng pagod sa kanyang noo, ngunit ang mga mata niya, ang parehong mga matang minsang nangako ng walang hanggang pagmamahal, ay nanatiling buo, malinaw, at tila puno ng mga salitang hindi niya masabi. Ang mga kamay niya ay bahagyang nanginginig nang ilapag niya ang tasa ng kape sa mesa. Hindi ko alam kung dahil sa kaba o dahil sa bigat ng aming nakaraan. "Kamusta ka na, Mia?" Ang unang tanong niya. Basag ang katahimikan. Bawat pantig ay parang asido na bumalot sa aking pagkatao. "Kamusta ako?" Ulit ko, pilit na pinipigilan ng panginginig ng boses ko. "Seryoso ka ba, Luke? 10 taon kang nawala at yan ang tanong mo?" Hindi siya sumagot. Itinuro niya ang kanyang tasa ng kape at tumitig sa likod ng aking mga mata. Parang gusto niyang hanapin doon ang sagot sa tanong niya. Kung paano ko nalampasan ang mga gabing umiiyak, ang mga araw na puno ng kahihiyan, ang mga oras na tinanong ko ang sarili ko kung ano ang mali sa akin. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad. Mahinang sabi niya, pero gusto kong malaman mo na. Hindi ko sinadya ang lahat ng nangyari. Hindi ko napigilang tumawa, mapait at puno ng sakit. Hindi sinadya, Luke, iniwan mo ako. Sa araw na dapat pinakamahalaga sa buhay ko, iniwan mo ako. Habang lahat ng bisita, lahat ng pamilya ko, lahat ng kaibigan natin, nakatingin. At ang mas masakit, wala ka man lang paliwanag, walang sulat, walang tawag, wala kahit ano. Kumuyom ang kanyang palad, ngunit hindi siya nagsalita. Pinagmasdan ko siya, naghihintay ng paliwanag. Ang pinakamalupit na bahagi ng lahat ay ang katotohanang kahit galit ako, kahit gusto ko siyang saktan, naroon pa rin ang matagal kong hinanap na kasagutan. Gusto kong malaman ang dahilan. Bakit niya ako iniwan? Bakit niya ako ginawang isang biro sa harap ng lahat? "Mia," muling sambit niya, at sa tono ng kanyang boses, naramdaman ko ang bigat na hindi ko inaasahang marinig. May dahilan ako. Sumandal ako sa silya, pilit na pinapakalma ang sarili. "Sige, Luke, ano ang dahilan mo? Ano ang sapat na dahilan para sirain ang buhay ko?" Huminga siya ng malalim, at sa wakas, nagsimula siyang magsalita. "Noong araw ng kasal natin, may natuklasan ako. Isang bagay na hindi ko alam kung paano haharapin. Hindi ko alam kung paano ko magagawa ang tama." Tumigil siya saglit, tila nag-iisip kung sasabihin ba ang susunod na mga salita. Napansin ko ang panginginig ng kanyang mga daliri. Parang may digmaan sa loob niya. At ako, ang naging saksi sa digmaang yon. "Buntis ang kapatid ko, Mia," sabi niya sa wakas, mabigat ang bawat salita. At ang ama ng dinadala niya ay ang best man natin. Halos mawala ang hangin sa paligid ko. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang revelasyong yon. Ang kapatid niya, si Andrew, ang taong tumayo sa tabi niya noong araw na iniwan niya ako. Parang nanlambot ang buong katawan ko, ngunit pilit kong tinago ang kahinaan. Luang ulan ay bumuhos ng biglaan, tila sinasabayan ng bigat ng damdamin ko habang nakaupo sa harap ng kafe na madalas naming tambayan noon. Sa harap ko, isang tasa ng kape ang unti-unting lumalamig, hindi ko man lang nagalaw. Ang dampi ng hangin sa balat ko ay malamig, ngunit hindi kasing lamig ng mga alaala ng araw na iniwan niya ako sa altar. Isang dekada na ang lumipas, ngunit ang sakit ay tila kahapon lang nangyari. Pagkatapos ng lahat ng taon, bumalik siya. Si Adrian, ang lalaking nangako sa akin ng habang buhay, ang lalaking tumalikod ng walang paliwanag. Ang araw na yon, ang araw ng kasal namin, ay nananatili sa isip ko na parang sirang plaka. Ako, nakatayo sa harap ng altar, ang mga bulaklak na puti,
ang mga mata ng mga bisita na nagtataka, at ang tahimik na bulong ng pari na nagtatanong kung magpapatuloy ang seremonya. Pero siya, wala. Hindi siya dumating. Ang sagot sa tanong na yon ay hindi kailanman nasambit. Ngayon, narito siya, nakatayo sa harap ko. Parang eksena sa pelikula, ang bawat detalye ng mukha niya ay bumalik sa alaala ko. Ang mga mata niyang puno ng pagsisisi, ang bahagyang nangiti na tila nag-aalangan, at ang paghawak niya sa tasa ng kape na parang sinisikap niyang huwag manginig. Hindi ko siya kinausap agad. Hinayaan kong ang katahimikan ang magbigay ng bigat sa pagitan namin. Minsan, ang kawalan ng salita ay mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Claire, bungad niya, halos pabulong. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad, pero kailangan kong ipaliwanag. Ang tono ng boses niya ay puno ng pighati, ngunit hindi ko alam kung magpapadala ako. 10 taon. 10 taon na ang lumipas, at sa bawat araw na yon, iniisip ko kung paano niya nagawang tumalikod ng ganoon. Hindi ko alam kung gusto kong marinig ang paliwanag mo, Adrian. Sagot ko, diretso ang tingin sa kanya. Sinusubukan kong pigilan ang pagyanig ng boses ko. Ayoko ipakita sa kanya kung gaano ako kahina. Napabuntong hininga siya. Tila sinisikap na hanapin ang tamang salita. Hindi ko alam kung paano sisimulan, pero noong araw na yon, may nangyari. Ang mga salitang yun ay tumagos sa akin, pero hindi ko alam kung dahil sa takot o galit. Ano pa bang maaring mangyari? Ano ang maaring mas mahalaga kaysa sa araw na yon? May nangyari? Ulit ko, puno ng hinanakit. Adrian, iniwan mo ako sa harap ng altar. Hindi mo man lang ako kinausap, hindi mo man lang ako binigyan ng sagot. 10 taon akong naghahanap ng paliwanag, at ngayon, sasabihin mo lang, may nangyari? Tumayo siya. Naglakad sa harap ng mesa na parang hindi mapakali. Ang mga kamay niya ay nasa bulsa ng kanyang jacket, at ang mga mata niya ay hindi makatingin ng diretso sa akin. Claire, hindi ko kayang harapin ka noon. Hindi ko kayang harapin ang lahat. May natuklasan ako tungkol sa sarili ko. Tungkol sa pamilya ko. Isang bagay na hindi ko alam kung paano haharapin. Anong bagay? Tanong ko. Ang galit ay unti-unting napapalitan ng pag-usisa. Ang tono niya ay seryoso, at ang pag-aalangan niya ay tila may bigat na hindi ko maipaliwanag. Napahinto siya sa gitna ng kafe. Tumingin sa labas kung saan patuloy ang pag-ulan. Sa wakas, bumaling siya sa akin, at ang mga mata niya ay puno ng emosyon. Claire, hindi ko totoong ama ang ama ko. Ang araw bago ang kasal natin, nalaman ko ang lihim ng pamilya ko. Ang taong inaakala kong ama ko, hindi siya ang tunay kong ama. Ang buong buhay ko, ang pagkatao ko, ang mga pangarap ko, parang bigla na lang nawala sa hangin. Hindi ko alam kung sino ako, at hindi ko kayang dalhin ka sa gulo ng buhay ko. Napako ako sa sinabi niya. Hindi ko inaasahan ang revelasyong yon. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin nito maitatama ang ginawa niyang pag-iwan sa akin. At sa tingin mo, tama na ang ginawa mo. Sa tingin mo, sapat na ang dahilan na yon para talikuran ako? Adrian, hindi mo ba naisip na kaya kitang samahan sa gulo ng buhay mo? Na kaya kitang unawain? Tumungo siya, tila napahiya. Alam kong mali ang naging desisyon ko, pero Claire, iniwan kita dahil natakot ako. Hindi ko alam kung paano haharapin ang sarili ko, lalo na ikaw. Mahal na mahal kita, pero ang takot ko ay mas malakas kaysa sa pagmamahal ko noon. Ang mga salitang mahal kita ay tumama sa puso ko. Mahal niya ako, pero sapat na ba ang pagmamahal para sa lahat ng sakit na dinulot niya sa akin? Hindi ko alam. Ang sakit ay nanatili, ngunit ang bahagi ng puso ko ay nagtanong. Posible bang maibalik ang nawala naming pagkakataon? Nagpatuloy siya. Sinubukan kong bumalik noon, pero natakot akong hindi mo na ako matatanggap. Natakot akong masaktan ka ulit. At ngayon, narito ako, dahil hindi ko na kayang magpanggap na hindi kita mahal.
pero alam kong hindi ko maibabalik ang 10 taon. Tahimik ang paligid, maliban sa tunog ng ulan. Tumingin ako sa kanya. Ang damdamin ko ay magulo. Gusto kong sumigaw, gusto kong umiyak, ngunit gusto ko ring marinig ang lahat ng sasabihin niya. Narito siya, sa harap ko, ngunit hindi ko alam kung paano tatanggapin ang lahat ng ito. Bago pa ako makapagsalita, biglang bumukas ang pinto ng kafe. Isang babae ang pumasok, basa ang buhok at may hawak na maliit na payong. Tumigil siya sa harap ni Adrian at ang ekspresyon niya ay puno ng tensyon. Nagulat si Adrian at ang mga mata niya ay mabilis na tumingin sa akin. Pagkatapos ay sa babae. Adrian, sabi ng babae, hindi ba dapat tapos na ito? Tumayo ako, hindi ko alam kung bakit. Pero ang puso ko ay biglang bumilis ang tibok. Sino siya? Anong ibig niyang sabihin? Tumingin ako kay Adrian at ang ekspresyon niya ay parang nakita siya ng multo. Claire, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Hindi ito ang iniisip mo. Nang gabing iyon, habang nakaupo ako sa balkonahe ng lumang bahay namin, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumadaloy sa aking balat. Ang buwan ay maliwanag, ngunit parang mas madilim ang langit kaysa sa karaniwan. Sa harapan ko, ang gradong haligi ng aming balkonahe ay tila naging saksi sa bawat luha na pumatak mula sa aking mga mata noong mga panahong iniwan niya ako. 10 taon. 10 taon ng paghilom, ngunit paano nga ba lubusang gumaling ang isang sugat na paulit-ulit na binubuksan ng mga alaala? Ngunit hindi ko akalain na ang gabing iyon ang magdadala sa akin sa isang panibagong yugto ng aking kwento na akala ko'y matagal nang nagwakas. Nagring ang telepono ko. Hindi ko ito agad sinagot. Nag-aalangan ako. Ang numerong nakadisplay ay hindi pamilyar. Ngunit sa kung anong dahilan, naramdaman kong may kakaiba rito. Parang tumitibok ang puso ko ng mas mabilis kaysa sa normal. Napilitan akong sagutin ito. Hello? Tanong ko. Ang tinig ko'y bahagyang nanginginig. Clara, isang pamilyar na boses ang bumati sa akin. Isang boses na hindi ko inaasahang maririnig muli. Isang boses na nagdala sa akin ng matinding sakit, ngunit hindi ko maitatangging hinanap ko rin sa napakahabang panahon. Gabriel? Halos hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Ang pangalan niya ay parang matagal nang natabunan sa aking isipan. Ngunit sa pagbigkas ko nito, parang bumalik lahat ng alaala. Ang araw ng kasal na hindi natuloy, ang kanyang biglaang pagkawala, ang mga tanong na hindi nasagot. Pwede ba kitang makita? Tanong niya. Ang boses niya'y puno ng pag-aalinlangan, ngunit may halong determinasyon. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Gusto ko siyang sigawan, gusto ko siyang tanungin kung bakit niya ako iniwan noon. Gusto kong ipaalala sa kanya ang sakit na dinulot niya sa akin. Ngunit sa halip, isang simpleng saan ang lumabas sa aking bibig. Nagbigay siya ng lugar, isang maliit na kafe sa gilid ng bayan. Hindi ko alam kung bakit pumayag akong makipagkita sa kanya. Marahil gusto kong malaman ang dahilan ng lahat. Marahil gusto kong marinig mula sa kanya ang sagot na hinihintay ko ng isang dekada. Sa kafe, ang tunog ng mga tasa at kutsarita ay tila musika na nag-aalis ng tensyon sa paligid. Ngunit nang makita ko siyang nakaupo sa isang mesa sa sulok, ang buong mundo ay biglang tumigil. Nakatitig siya sa akin at sa unang pagkakataon, matapos ang 10 taon, nakita ko ulit ang mga mata niyang minsang tumingin sa akin ng may pagmamahal. Salamat sa pagpunta, sabi niya. Ang tinig niya ay puno ng pagsisisi. Umupo ako sa harap niya. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Ang dami kong gustong itanong, ang dami kong gustong sabihin, ngunit natulala lamang ako sa harap niya. Clara, alam kong walang madali ang paraan para maipaliwanag ang lahat ng nangyari. Pero gusto kong malaman mo na hindi kita iniwan dahil hindi kita mahal. Hindi mo ako iniwan dahil hindi mo ako mahal? Talaga ba, Gabriel? 10 taon mo akong iniwan sa altar, walang kahit anong paliwanag.
Paano mo masasabi sa akin na mahal mo ako pagkatapos ng lahat ng iyon? Ang galit na matagal ko nang kinikimkim ay biglang sumabog. Tumahimik siya saglit at sa kanyang mga mata, nakita ko ang bigat ng kanyang nararamdaman. May nangyari noong araw ng kasal natin. Isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag noon. Isang bagay na natakot akong sabihin sa'yo. Sabihin mo sa akin, Gabriel, ano ang dahilan? Bakit mo ako iniwan? Ang tinig ko'y puno ng tensyon, ngunit sa loob-loob ko, umaasa akong maririnig ko mula sa kanya ang katotohanan. May dumating na sulat noong araw ng kasal natin, isang sulat mula sa babaeng hindi ko inaasahan. Clara, may anak ako. Halos hindi ako makahinga sa narinig ko. Anak? Paano? Sino? Bago kita nakilala, may isang babae akong nakarelasyon. Hindi ko alam na nagkaroon kami ng anak. Naalaman ko lang noong araw ng kasal natin at natakot akong sabihin sa'yo. Natakot akong masaktan ka. Hindi ko alam kung paano haharapin ang lahat, kaya ang ginawa ko, ang maling ginawa ko, ay tumakas. Ang bawat salita niya ay parang punyal na tumutusok sa puso ko. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Galit? Lungkot? Pagkalito? Lahat ng ito'y umikot sa loob ko. Pero ang pinakamabigat ay ang tanong na bumabagabag sa akin. Bakit ngayon niya ito sinasabi? Clara, ang anak ko, ang anak namin, siya ang dahilan kung bakit ako bumalik. Kailangan kitang makita. Kailangan kitang makausap dahil may isang bagay na hindi mo pa alam. Ang mga mata niya'y puno ng takot, ngunit may halong determinasyon. Sa puntong yon, alam kong may mas malaki pang revelasyon na paparating. Ang anak ko, Clara. Ang anak ko ay anak din natin. Halos hindi ko makuha ang huling sinabi niya. Parang bumagal ang oras at ang bawat tibok ng puso ko ay parang malakas na kabog sa aking pandinig. Anong ibig mong sabihin, Gabriel? Tanong ko. Ang tinig ko'y nanginginig sa emosyon. Bago tayo magpakasal, nagkaroon ng pagkakataon na magbunga ang pagmamahalan natin. Hindi ko alam, hindi ko naisip, pero ang sulat na natanggap ko noon ay hindi galing sa ibang babae. Galing ito sa ospital. Ang anak natin, Clara, may sakit siya. At ngayon, kailangan niya tayong dalawa. Hindi ko alam kung paano haharapin ang revelasyong ito. Ang galit, ang sakit, ang lungkot, lahat ng emosyon ay nagsama-sama sa loob ko. Ngunit higit sa lahat, ang isang tanong ang bumalot sa aking isipan. Paano nangyari ang lahat ng ito? At bakit ngayon ko lang nalaman? Sa labas ng kafe, biglang bumugso ang ulan. Sa bawat patak nito, parang ang bigat ng mundo ay bumagsak sa akin. Sa loob ng madilim na kapehan, naglalaban ang init ng tasang hawak ko laban sa lamig ng mga alaala. 10 taon na ang lumipas, ngunit parang kahapon lang ang sakit. Ang pagkakahiwalay sa altar, ang mga mata ng mga bisita, ang mga bulaklak na walang silbi. 10 taon kong itinago ang galit, ang hiya, ang tanong na walang kasagutan. Bakit? Bakit ako iniwan ni Daniel? Ngunit ngayon, narito siya. Sa harap ko, may suot na parehong ngiti na bumihag sa akin noon. Ang mukha niyang hindi ko maikakailang minahal ko nang walang pasubali. Ngunit ngayon, tila may ibang anyo. Mas matanda siya. May mga linya sa gilid ng kaniyang mga mata. Ngunit ang tingin niya sa akin ay nanatiling pamilyar. Nakakakilabot. Kamusta ka na, Lara? Tanong niya. Tila ba normal lang ang lahat? Parang wala siyang ginawa. Parang hindi niya sinira ang buhay ko. Hindi agad ako nakasagot. Ang bibig ko'y tila tuyo. Ang mga palad ko'y nanlalamig. Sinubukan kong tumingin sa kanya ng diretsyo. Ngunit ang bigat ng mga alaala ay pumipigil sa akin. Kamusta? Iyan ang sasabihin mo sa akin pagkatapos ng lahat? Sagot ko, mas matalim kaysa sa inaasahan ko. Hindi ko napigilan. Ang galit ay tila isang bulkan na matagal nang naghihintay sumabog. Tumango siya. Parang naiintindihan ang bigat ng tinig ko. Ngunit hindi siya nagmukhang durog. Sa halip, may kakaibang kalmadong naroon
sa kanyang mukha. Tila ba handa siyang harapin ang lahat ng ibabato ko. Alam kong mali. Alam kong hindi ko dapat ginawa iyon. Pero may dahilan, Lara. Hindi ko kayang ipaliwanag noon. Pero ngayon, gusto kong subukan. Napailing ako. Anong dahilan ang maaaring magpatawad sa ginawa niya? Iniwan niya ako sa altar habang hawak ko ang buke. Habang nakatingin ang lahat, pinagtawanan ako ng mundo at ang puso ko. Ang puso ko'y nagkapiraso-piraso. Walang dahilan na sapat, Daniel. Walang paliwanag na makakatanggal ng sakit. Alam mo ba kung paano ako nagpatuloy? Alam mo ba kung gaano kahirap ang lahat? Ang tinig ko'y pabulong ngunit matalas. Ayaw kong umiyak. Hindi ko siya bibigyan ng kapangyarihang makita akong mahina muli. Tahimik siya ng ilang segundo. Tila ba pinipili niya ang bawat salitang sasabihin. Sa wakas, nagsalita siya. May sakit si Papa noon, Lara. Malubha. Hindi ko alam kung paano haharapin ang lahat. Gusto kong magpakasal, gusto kong magpatuloy, pero natakot ako. Natakot akong hindi ko kayanin at mas natakot ako na masaktan ka kung hindi ko magawang maging sapat para sa iyo. Halos tumawa ako sa sinabi niya. Natakot ka, kaya iniwan mo ako. Iyan ang iniisip mo para hindi ako masaktan. Ang iniwan mo ako sa harap ng lahat ay ang pinakamalaking sakit na mararanasan ko, Daniel, at alam mo yon. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata, ngunit hindi ko alam kung totoo o bahagi lamang ng kanyang drama. Hindi ko alam kung paano pa siya babasahin. Ang dating lalaking kilala ko ay parang isang estranghero ngayon. Alam ko, Lara, pero mahal kita noon at mahal pa rin kita ngayon. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag, pero bumalik ako dahil hindi ko na kayang itago. Hindi ko kayang itago kung gaano kita kamahal. Sana, kahit paano, mapakinggan mo ako. Parang may sumuntok sa dibdib ko. Ang mahal kita ay mga salitang matagal kong hinintay mula sa kanya. Ngunit sa ngayon, parang lason ang bawat pantig. Mahal niya ako? Pagkatapos ng lahat, ano ang gusto niyang mangyari? Napatawarin ko siya at bumalik sa kanyang mga bisig? Bumalik ka, pero para saan? Para gawan mo ako ng bagong sugat? Para ipaalala mo sa akin ang sakit na iniwan mo? Hindi ko alam kung anong gusto mong mangyari, Daniel. Pero isa lang ang alam ko, hindi ako ang babaeng iniwan mo 10 taon na ang nakalipas. Hindi na ako ang Lara na handang maghintay sa altar para sa isang lalaking hindi sigurado. Tumayo ako. Hawak pa rin ang tasa ng kape. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Kung aalis na ba ako. Kung bibigyan ko siya ng pagkakataon. O kung sasabihin ko sa kanya na tapos na ang lahat. Ngunit bago pa ako makapagdesisyon, nagsalita siya muli. May anak ako, Lara. Para akong natulala. Ang mga salitang yun ay parang malalaking alon na sumalpok sa akin. Binura ang lahat ng galit at sakit na nararamdaman ko. Anak, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Galit? Lungkot? Panibugho? Ano? Tanong ko. Mahina ang tinig. May anak ako, pero hindi ko siya kasama. Iniwan din ako ng ina niya. At ngayon, mag-isa akong nagtataguyod sa kanya. Gusto kong malaman mo ang totoo. Gusto kong malaman mo na kahit iniwan kita noon, ikaw pa rin ang mahal ko. Pero alam kong mahirap tanggapin ang lahat. Hindi ko alam kung naniniwala ako sa kanya. Ang lahat ng sakit ay muling bumalik. Ngunit ngayon, may halong pagkabigla. Anak? Iniwan? Ako ang iniwan niya noon, ngunit ngayon, siya naman ang iniwan. Ang mga mata ko'y nagmamadaling hanapin ang katotohanan sa kanyang mukha. Ngunit ang nakita ko ay isang lalaking basag, nagtatago sa likod ng kanyang tapang. Hindi ko alam kung anong susunod kong gagawin, ngunit alam kong hindi ito ang sagot na hinahanap ko. Ngunit bago ako makapagsalita, tumunog ang telepono ko. Tumawag si Clara, ang matalik kong kaibigan. Ngunit ang mga salitang narinig ko mula sa kanya ay nagpatigil ng mundo ko. Lara, may kailangan kang malaman. Si Daniel, may tinatagong sikreto.
at hindi mo ito magugustuhan.